Halil TV. Invited sila ni Roxanne sa birthday party ng mama ni Johnny. Sa bahay nila ni Johnny gaganapin ang 60th birthday celebration sa Salcedo Village. Sinundo siya ng dalawa at sabay-sabay silang pumunta roon. Nagpa-parlor pa ang bruha niyang best friend. At syempre pa, first time itong makikilala ng magiging mother-in-law nito. As usual, inula na naman siya ng tukso ni Johnny. Kung sana raw ay may boyfriend na siya, di sana'y may escort siya ngayon sa party. Bagay na iningusan lang niya. Sanay na siya kay Johnny sa panunudyo nito. Pag napika kasi siya, tiyak na siya naman ang talo. Kaya sa tuwin ay iniignora niya ang biro nito o di kaya'y sinasayawan na lang. Johnny, ano naman ang masasabi mo sa girlfriend mo ngayon, aber? Ano pa di maganda? Maganda lang? React agad ni Roxanne. Nagpa-parlor pa ako ng lagay na to tapos ganun lang kasimple ang sasabihin mo. Sana pala nag-duster na lang ako. Natawa si Johnny. Nagtampo naman agad ang love ko. Alam mo namang hindi ako demonstrative, 'di ba? Lalo na sa harap ng audience. Isa pa, naaawa na kasi ako sa best friend mo. Love, tiyak na maiinggit na naman sa ating tong si Zyra. Pero pagdating natin sa amin, promise, sasabihin ko talaga sa'yo kung ano ang totoong tingin ko sa'yo, love. Zyra, pag nawala kami, understood na yun, ha? Anong understood? Nahinila ko sa kwarto ko tong love ko. Loko-loko, si Roxanne. Nag-blush talaga ito ng husto. Nakatikim din agad ng mariing kurot sa tagiliran si Johnny. Magkatabi kasi sa front seat ang dalawa at siya ang nasa back seat. Dahil marahil sa pag-ilag ng kurot kaya bahagyang gumiray ang kotse. Hoy, huwag kayong maglambutsingan sa daan oh. Gusto ko pa pong mabuhay. Nagkatawa na naman ang dalawa at nagtingin na ng malaglo na tingin. Pag ano na ang dalawang ito ay talaga namang lihim siyang naiinggit. Never kasi na niyang nakitang hindi sweet ang mga ito. Nagkakatampuhan oo, pero agad ding nagbabati. Si Johnny ang madalas mapagpasensya kay Roxanne. She also wishes na sana'y makatagpo rin siya ng isang tulad ni Johnny someday. Pero sana matagal pa yung someday na yon, kasi naman hindi pa talaga tumitibok ang puso niya. Hindi pa nga ba? Hindi naman nagtagal at narating na nila ang bahay ni na Johnny. May kaya nga itong talaga, napakalaki rin ang bahay nito. Pero napakahambol nitong tao. Ipinakilala sila nito sa birthday celebrant. Mabait din ang mama ni Johnny. Ang tingin niya ay gusto nito ang kanyang best friend. Mukhang nagkagaanan nga agad ang loob ang dalawa. Kaunting tsikahan pa at kailangan ng istimahin ng matanda ang iba pa nitong bisita. Puno ng table ang malawak na lawn, inukupan nila ang isa at doon na sila kumain. Napakaraming handa, nagsubuan pa sina Johnny at Roxanne sa harap niya. Na para bang wala siya doon, ginawa yata siyang invisible na bigla na lang ng mga loko. Hinayaan na lang niya dahil nauunawaan naman niya ang mga ito. Tahimik siyang kumain. Nang matapos ang dalawa ay naisipang magsayaw. Ang ganda kasi ng pinatutugtog ng orkestra. Sweet old song. Nag-excuse sa mga ito at tinungo ang gitna ng lawn na nagsisilbing dance floor. Tinanaw lang niya ang mga ito. At sa totoo lang ay nakakaramdam na naman siya ng lungkot. Nasa ganoong pagsusoli si Zyra nang maispatan niya ang isang parehang nagsasayaw din. Halos magkayakap na nga ang dalawa. Inilihis niya ang tingin ng makasalubong ng mata niya ang mata ni Kenneth. Anong ginagawa ni Kenneth dito? Kilala ba niya si Johnny? O baka kaya escort lang siya ng kasayaw niya? Siguro ay girlfriend niya yon. Posible, naisip niya. Hindi sinasadya'y bigla niyang hinapa ang damdamin. Bakit bigla yatang tila gusto niyang umuwi ngayon? Naiinis siyang hindi niya mawari. Nang lingunin niya itong muli ay nakatingin pa rin ito sa kanya. Mabilis niyang binawi ang tingin at hindi na niya nagtangkang tumingin pa rito. Beautiful and yet so alone, anang tinig. Isang raggedly handsome na lalaki ang nilingunan niya. Na natitiyak niyang hindi niya kilala. Agad itong umupo sa isang silya sa tabi niya. Aba, presko ang loko.
Naisip niya. I'm Bien, and you are? Zaira. Bago niya sagutin iyo'y tiningnan niyang saglit si Kenneth. At kitang-kita niya ang matiim nitong titig. May bigla siyang naisip na gawin. Nice name. It's an honor to meet you, Zaira. Sabay lahad ng kamay sa kanya. Nakangiti pa siyang nakipagkamay sa lalaki. Same here, aniya. Minsan pa niya itong nginitian ng matamis. A unique name for such a rare beauty. Dagdag pa nito. Wow ha? Ang dulas ng dila ng loko. Kung sa bagay, simpatiko rin naman. Hindi nga lang kasing simpatiko ni Ewan. Your smile, it's enough to capture a man's heart really. Compliments. Are you gonna ask me to dance or what? Natawa ito at obvious ang tila amusement sa mga mata nito. I really like it. I like frankness in woman. Can I have this dance please? This dance among other things. Gusto niyang idugtong. Kabisado na niya ang mga ganitong tactics sa totoo lang. Sure. My pleasure. No, the pleasure is mine. Namumukod ka sa party na to. Don't you know that? Ngumiti lang siya ulit dito. Saglit pa'y nasa gitna na rin sila ng sayawan. Si Bien ang humila sa kanya at tila naman sinadyang magkatabi pa sila ni Kenneth. Naisip niyang ignorahin ito, lalo na ang tila nanunukat nitong tingin. Ibinuhos niya ang atensyon kay Bien. Nakipagkwentuhan siya rito. Natuklasan niyang kalog pala ito. Masayang kausap kaya kahit sa dance floor ay napapahagik-gik siya minsan. Sa tuwing magkakamali naman siyang tumingin kay Kenneth, lalo namang tumitiim ang tingin nito sa kanya. Nagpasalamat siya nang umupo na sa wakas ang dalawa. Lihim niyang sinundan ng tingin ng mga ito. Nagtaka nga siya nang matapos ihatid ni Kenneth ang babae sa isang table, ay iniwan niya ito doon sa grupo ng mga lalaki sa isang table ito nakiumpok. Kung gayoy hindi magkasama ang dalawa, naisip niya. Bigla tuloy nawala ang atensyon niya kay Bien. Hindi naman pala girlfriend ni Kenneth ang babaeng yun. Teka nga ano naman yun sa kanya? Nagyaya siyang bigla na maupo na. Hindi na siya hiniwalayan pa ni Bien. Sige pa rin ito sa kakukwento. At totoong nadadala siya sa kwento nito. Witty si Ben. Kaya pati tuloy siya ay napapakwento. Panay naman ang kuha nito ng drinks sa nagra-round ng waiter. Napupuna niya. At napapalakas na rin tuloy ang pag-inom niya. So, what happens to the poor boy? Ano pa di natakot, surrender agad si Loco. Ang lakas ng tawa ni Bien. Ikinuwento kasi niya kung ano ang ginawa niya kay Troy. Habang tumatagal ang pagkukwentuhan nila ay padagdag ng padagdag ang naiinom niyang ladies drinks. At sa totoo lang ay para nang umiikot ang tingin niya sa paligid. Wait, call of nature, excuse me. I'll be right back honey, okay? Yeah, balik ka ha. Tinapik pa niya ito sa braso. At bilang tugon marahil ay pinisilsiyan nito sa pisngi at nginitian ng matamis. Tumungga siya ng alak pag-alis ni Bien. Mabigat na ang talukap ng mga mata niya. Namamalaya na lang niyang nasa harapan na pala niya si Kenneth. Galit ang anyo nito. At sukat na agawin nito sa kamay niya ang kupitan ng alak. What do you think you're doing? Ako ang dapat na magtanong sa'yo ng ganyan, my God. Zaira, lasing ka na Of course not. Gusto ko pang uminom. Akin na nga yan. Iuuwi na kita. Aba at sino ka? Si Roxanne ang kasama ko kaya. Anong klase ba yung kaibigan mo at pinababayaan kang mag-isa rito? Halika na Zaira. Nahila na siya nito sa braso. Itinayo siyang pilit. Wait, ano ka ba? Ayoko sabi Gumewang talaga siya nang makatayo. Parang tumagilid yata ang tinatapakan niya. Tapos ay bigla siyang umangat sa lupa. Hey! Saan mo pa ako dadalhin? Bumigat na ng husto ang talukap na mata niya. Ang alam niya inilabas siya nito, siguro'y sumakay sila sa kotse. Doon na bumigay ang kamalayan ni Zaira. Malamig ang pakiramdam niya sa kanyang balat. Hindi niya agad maidilat ang mga mata. Parang binibiyak sa sakit ang ulo niya. Nang magawa niyang maibukas ang kanyang mga mata ay bahagya pa siyang nasilaw sa liwanag. Wake up, Zaira! Napabalikwas siya ng bangon sa boses na iyon. Pero agad din niyang napahiga. Para kasing umiikot ulit ang paningin niya.
Nasaan ba ako? Anong ginagawa mo rito? Pad ko to. Natural na nandito ka. Biglang linga siya sa paligid. Hindi nga pala niya iyon si Lid. Tinangka niya ulit bumangon ngunit pinigilan siya ni Kenneth. Inumin mo to para mawala ang pagkalasing mo. Ayaw man niya ay napilitan siya. Inilapit na kasi nito sa bibig niya ang tasa. Coffee pa lang pinaiinom nito sa kanya. Muntik na niya yung may buga nang makainom siya. Ang pait kasi. Nalasing ba talaga ako? At bakit naman dito ako dinala ng hudas na to? Uuwi na ako. Mamaya, maglilinawan muna tayo. Huminga siya ng malalim, sinapo niya ang ulo. Kumikirot kasi. I've had enough, okay? Gusto ko nang umuwi. Ang daddy ko baka alam niyang nandito ka, itinawag ko. Sabi ko hihintayin kitang magising saka kita ihahatid. Totoo kayang tinawagan nito ang daddy niya? At ipinagkatiwala naman siya dito, ganon? Please lang. Kanina mo pa sana naisip ang daddy mo. Bago mo sinidus ang lalaking yon. Do you know that man? He's a creep, my God. What? Bumangon siyang pilit. Paupo sa kama. Hoy, hindi ko sinidus si Bien. How dare you say that to me? Uuwi akong mag-isa. Hindi ako magpapahatid sa'yo. Mahigpit siyang pinigilan ni Kenneth sa braso. Nagsukatan sila ng tingin. Tila lalong sumakit ang ulo niya. Okay. Papahatid na ako sa'yo. Please lang, ihatid mo na ako. Masakit ang ulo ko kaya wala akong planong makipagtalo sa'yo, okay? Kailan ka magkakaisip, Zaira? Parang binabarena ang ulo niya pero hindi niya mapapalampas ang sinabi nito. Anong palagay mo sa akin, walang isip? Kung ginagamit mong isip mo, hindi mo gagawin ang pinagagawa mo kanina. Hindi gawain yun ng matinong babae. Pakawala lang ang gumagawa nun. Para siyang sinampal sa sinabi nito. Hindi ako pakawala. Hindi pala. Bakit ganun ang ginawa mo? Akala mo walang nakakakilala sa'yo doon? Holy God, ang dami, Zaira. Inilagay mo na naman sa kahihiyan ng daddy mo, alam mo ba yun? Puro ka daddy. Ganun naman pala't concern ka sa daddy ko. Bakit pati ako'y pinakikialaman mo? I don't give you the right. Asik niya. Naprovoke siya nito ng husto. Dahil nga ikaw ang sukat gumagawa ng ikakapahiya ng daddy mo. Napatingala siya sa pagtitimpi. Utang na loob, iuwi mo na ako. Para kang hari kung makapag-utos. Dahil hindi nakukuha sa pakiusap lang, ngayon mangako kang hindi ka gagawa ng hindi dapat gawin ng isang babaeng matino. Mangako ka. Who do you think you are? Sumosobra ka na talaga. You never learn, do you? Siguro dapat na kitang turuan ng leksyon na hindi mo malilimutan for the rest of your life. You brute. Huwag mo akong tinatakot dahil hindi ako. Isinadlak siyang bigla nito pahiga sa kama. Mabilis siyang dinaganan ni Kenneth. Sa susunod pang sandali pinarurusahan na siya ng mga halik nito. Masakim ang ginawang paghalik ni Kenneth sa mga labi niya. Nadamang-dama niyang ibig talaga makapanakit. Nanlaban siya. Pinagsuntok niya ito na sa likod. Subalit, pilit niyang iniiwas ang muka. Ngunit tila bakal ang katawan nitong nakadagan sa kanya. Mapersa ang mga kamay nitong nakapigil sa katawan niya at ang isa na may mapamarusang nakahawak sa mukha niya. Kaya malaya nitong napagsawa ang labi sa isang walang paggalang at maparusang halik. Nawalang bigla ang kanyang pagkalasing. Ano itong ginagawa ni Kenneth sa kanya? Ito ba ang leksyong sinasabi nito? Nawala ng saysay ang panlalaban niya. At nang magawa nitong mahiklas ang suot niyang gaun pababa hanggang bewang niya, pakiramdam niya ay pinaninigan siya ng mga kalamnan. Sa mga mata ni Kenneth ngayon ay malinaw ang pagnanasa, ang galit, ang pagganti marahil, hanggang ang mga halik nito ay unti-unti ring lumalamlam. Sa pagkakatingin nito ngayon sa kanyang kahubaran, tingin niya ay napalitan ang pananabik nito ng kakaibang ekspresyon, gaya ng pag-iiba ng takot niya kanina. Zaira. Pumikit siya ng madiin. Ayaw niyang salubungin ang malamlam nitong mata. Ayaw niyang pakinggan na waring nagsusumamo nitong tinig. Naramdaman lang niya ang sa pisngi ang pagtulo ng kanyang luha. God, Zaira, I'm sorry. Umiyak siya. Humagulgol ang iyak.
Nadama niyang kinabig siya ni Kenneth, payakap. Nag-init bigla ang kanyang pakiramdam sa galit, sa inis, sa pagkatalo at dahil sa iba-ibang emosyon. Pinagsusuntok niya ito sa dibdib habang humahagulgol. I hate you, I hate you, I hate you. Zaira, I'm sorry. Please forgive me. Holy God, Zaira, hindi ko gustong gawin sa'yo to. I'm sorry. Pilit nitong inangat ang mukha niya. Pinalis niya ang kamay nito. Ayaw niyang dumilat. I don't want to see you again. I hate you. No, Zaira. Look at me please, Zaira. I hate you. Isinalikop nito ang dalawang palad sa mukha niya at pilit itong inangat. Pilit ding pinigil nito ang luha niya. Zaira, please open your eyes. Look at me please. Umaalon ang dibdib niya sa sobrang lakas ng kabog. Nagmulat siya ng mga mata. Nagsusumamo na ang anyo ni Kenneth. Tila nagmamakaawa na. Naninikluhod sa kanya. Hinaplos siya nito ng paulit-ulit sa pisngi. Zaira, I'm sorry. I didn't mean to. Tila hirap itong dugtungan ang sinabi. Huwag mo na akong papakialaman. Zaira, nasaktan ako kanina. I want to kill that man. Habang tinitingnan ko kayo kanina, God, nasaktan ako, Zaira. I don't care. Zaira, I love you. Mahal na mahal kita, hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba nababasa sa mga mata ko, I love you? I hate you. I hate you. Zaira. Kinabig siyang muli ng yakap nito. At minsan pang naglapat ang mga labi nila. Alam niyang ibig ni iyong patunayan sa kanya ni Kenneth. Nalito siyang bigla, na alarma. Kaya bigla niya itong itinulak. Deep in my heart, I swear, I love you, Zaira. Naihatid siya ni Kenneth na hindi sila nag-iimikan. Alauna pasado na noon ang madaling araw. Iyon ang huling pagpapakita ni Kenneth sa kanya. Kaya hindi tuloy niya mapaniwalaan ngayon kung totoo nga at tapat sa loob nito ang ipinagtapat sa kanya. Kaya nalilito siya ngayon. Iyon na rin yata ang magiging wakas ng maliligaya niyang araw. Kasi naman talagang namnamlay siyang bigla. School bahay ang naging routine niya. Bihira na rin siyang sumama kay Roxanne sa mga dating escapade nila. Pag nagyaya ito'y tumatanggi siya at nagdadahilan na lang ng kung ano-ano. Nagkukulong lang siya sa silid niya. Nag-iisip. At sa katapusan naman ng kanyang pag-iisip ay lagi siyang napapaiyak. Naging iyakin na nga yata siyang masyado ngayon sa totoo lang. Nang araw na yo'y maaga na naman siyang umuwi. Kasi masama talaga ang pakiramdam niya. Nadatnan niya ang kanyang mami sa salas. Humalik lang siya rito at nagtuloy na siya sa kanyang silid. Pagkapalit niya ng damit ay nahiga siya sa kama. Para na naman kasing binibiyak ang ulo niya sa sakit. Maya-maya'y tumawag at kumatok sa silid niya ang mami niya. Mami? May kailangan ba kayo? Bumalikwas siya paupo. Mabilis niyang pinahid ang kanyang luha. Can I come in, anak? Sure ma'am, bukas ho yan. Pumasok ang mami niya. Sa pinto pa lang ay tila inaaninag na nito ang reaksyon niya. Umupo ito sa gilid ng kama niya at sa umpisa'y pinagmasdan lang siya ng kanyang mami. Ma'am? What's wrong? Masama bang pakiramdam mo? Medyo ho, kaya nga hindi ko ho pinasukan yung last 2 subjects ko, mami. Sinalat siya nito sa noo at leeg. Okay naman ang temperature mo ah. Gusto mo bang ikuha kita ng gamot? Wag na mami, medyo may headache lang naman ako. Ayoko naman laging nagte-take ng medicine pag ganito lang. Ayoko kasing maging dependent sa gamot. Tumango-tango ang mami niya at minsan pang pinagmasdan lang siya nito. Tila ba gusto nitong hulihin ang loob niya. Inilihis niya ang tingin dito. Naasiwa siyang bigla kasi naman hindi nga kasi talaga siya close sa mami niya. Zaira, may problema ba? Bigla niyang naalalang may mother intuition nga pala ang mga mami. Wala mami, I'm okay. Really. Come on honey. Nasesense kong may problema ka. Umiiyak ka eh. Haya, namamaga ng mga mata mo oh. Sa sinabi nito'y kung bakit pinangiliran na naman siya bigla ng luha. Hindi na siya makakapagkaila pa rito ngayon. See? Di talaga nga may problema ka.
Ayaw mo bang sabihin kay mami kung ano yun? Napasinghot-singhot na siya at tuluyan na siyang napaiyak. Sumubsob siya sa dibdib ng mami niya nang kabigin siya nito ng yakap. For the first time sa loob ng humigit kumulang sa 22 taon, magmula nang magkaisip siya ngayon lang siya umiyak sa mga bisig ng mami niya. Pinayapa siyang pilit na mga haplos nito. Higit kailanman ngayon niya damang-dama ang pagiging ina nito sa kanya. Tell me, ano bang problema mo? Mami, let me guess, sa puso ba? Lalo siyang napahagulgol ng iyak. Totoo nga palang malakas ang intuition ng ina. Napatunayan niya ngayon. Naku, in love na pala ang baby namin eh. Sabi pa nito, may himig pagbibiro. Alam niyang gusto lang nitong pagaanin ang loob niya. Pinigil niyang pilit ang pag-iyak. Humihik-bihik-bi pa siya nang tumingin dito. Kumala siya sa pagkakayakap nito. Kasi naman mami, ang gulo-gulo niya eh. Sinong magulo? Mabuti pa ikwento mo sa akin from the very start. Then let me be the judge, okay? Nagbantulot siyang bigla. Nahihiya kasi siya sa mami niya. Isa pa hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagsasalaysay dito. Dahil sa totoo lang ay naguguluhan siya sa feeling niya. Naguguluhan siya sa lahat-lahat yata. Bago nga kasi sa pakiramdam niya. Look honey, nahihiya ka sa akin no? Sabi pa nito. Nahulaan na naman ang dahilan ng pagpapabantulot niya. Mami, Zaira, listen honey. There are certain secrets that you can tell to your dad but you can tell your mom. Dahil mas maiintindihan ko yun. Tulad yung problema mo sa puso. Sige na, huwag ka nang mahiya. Anyway, I can assure you na I can always keep secrets. Sabi pa nito tapos ay ngumiti sa kanya. Sapat na marahil iyon para magbukas siya ng loob dito. Ma'am, si Kenneth kasi eh. Mabilisan ang ngiti ulit ang mami niya. So it's him. I like him too honey. Hindi ako tututol kung siya ang iibigin mo anak. Lalo na siguro ang daddy mo. Anong problema mo kay Kenneth? Nahihiyamay napilitan siyang ikwento dito ang nangyari. Sa abot ng pagkakaalam niya kung kailan nga nagsimulang naging strange ang feeling niya dahil kay Kenneth. Nakinig naman ang mami niya. Paminsan-minsay nagtatanong. Kaya pala parang ang hindi siya madalas napaparito. What do you think ma'am? I'm not... How do you feel for him? It's the real thing or... Hindi ko alam mami. Pero hindi ba parang pinaglalaroan niya ang feelings ko nun? That's a premature judgment, Zaira. Baka naman may dahilan si Kenneth kung bakit hindi pa siya nagpapakita sa'yo. Posible yon, di ba? Ano na lang ba yung i-dial niya ang number ko, phone natin? Can he do that? Kung talagang mahal ka niya? Dugtong nito. Di ba talaga naman iba ang kutob ko, mami? Porket siguro nahahalata niyang gusto ko rin siya. Nagmamalaki naman ang hudas na yon. Naiinis na naman siya. Oh, hinuhusgahan mo na naman yung tao niyan eh. Gusto mo ka mo si Kenneth. Anak, magkaiba yung gusto sa mahal. Alin ba sa dalawa ang nararamdaman mo para sa kanya? Magkaiba ba yun? Ano naman pinagkaiba nun? You look confused. Let me help you decide. Hindi ba siya nawawaglit sa isip mo? Lagi ka bang nananamlay or wala kaya sa mood dahil hindi mo siya nakikita? Feeling mo wala kang ganang gawin ng mga bagay na dati mo namang ginagawa at saka... Parang ganun nga mami. Lumuwang ang ngiti ng mami niya. You love him anak, walang duda. You don't simply like him, na bullseye ka nga ang baby ko. Mami, napaiyak na naman siya. Yumakap siyang muli dito. Ang yabang-yabang ng Kenneth na yun, gusto pa yata akong magpunta sa kanya. Ang baby ko talagang in love na nga. Gusto mo bang ipakausap ko siya sa daddy mo? No, ayoko talaga mami. Natawa ang mami niya. Siguro'y naiintindihan din ang point niya. Paano ngayon? Anong gusto mong gawin natin? Ewan ko ho, mami promise me na secret lang natin to ha, you don't tell to daddy.
Nangiti ang mami niya at waring nanunukso rin ang mga mata. Di labo na si mami ngayon. Tila paslit na nasukol at napahiya ang itsura ni Zaira. Mami, I'm sorry ha. Mahal din naman kita kaya lang nga una kong naging close kay daddy without realizing na nasasaktan ko na pala ang feelings mo. I'm sorry ma'am. Tinapik siya nito sa pisngi at inihilig pa siya nito sa sariling dibdib. Kahit naman nagselos akong madala sa inyo ng daddy mo, love ko naman kayong talaga. Kayo ang buhay ko. Kaya iniintindi ko na lang ang sitwasyon. And then, I resort to making myself away, busy, sa civic projects para naman. You mean yun ang dahilan? Mami, I'm really sorry. It's alright honey. Now that it's all out in the open, we'll do something about it, right? Ngumiti siya rito at tumango. Hinagkan siya nito sa noo. Nang magdao pa mga tingin nila nito, waring misty na ang mami niya. Na-break na kasi ang ice wall na nakapagitan sa kanila. Pinaghahalikan din niya ito. And feeling niya para ba ngayon lang siya nagkaroon ng mami. At masarap pala ang ganun. I love you mami. I really do. I love you too honey. I love you my baby. Nagkatawanan silang pareho. Tapos ay nagyakap silang muli. Nanatili sila sa ganoong ayos. Matagal. Sinulit nila sa matagal na pagyakap sa isa't isa ang mga nasayang nilang sandali noon. Zaira? Ma'am? Masarap bang humalik si Kenneth? Siguro'y dumagsang lahat ang dugo sa mukha niya. Mami naman. Ang lakas ng tawa ng mami niya. Tapos ay tinudyo siya ng tingin nito. Natawa na rin siya. Ang sarap palang maging ka-close ng mami. The sad thing is, ngayon lang niya natuklasan. Naisip niyang gumanti sa mami niya. Si daddy, masarap bang humalik ha mami? Superb, sukat isagot nito. Doon sila napabuhanglit ng tawa. Pero sa isang panig ng puso niya sa pinakamalalim na panig marahil noon ay nalulungkot. Yung parteng okupado na pala ni Kenneth matagal na. Nang gabing iyo'y tinawagan siya ni Roxanne. Nashock talaga siya sa balitang inihatid nito. Hindi niya talaga akalain. Kagabi raw nangyari ang rambulan sa labas raw mismo ng UST. Nakita naman daw ng mga guard ang nangyari pero hindi nga siguro nagkalakas ng loob na umawat. Syempre naman, paano naman nila maawat yung dalawang grupo ng mga frats na yon, 'di ba? Sana naman inireport nila sa pulis. Ano na lang ba? They did daw, sabi ng mga saksi, but as usual, tulad din sa mga movies, they arrived when the trouble was over. Grabe talaga. Marami bang namatay? 6 daw at kasama nga ron si Ian. That's so shocking. Graduating pa naman yun. Oo nga pala. Kasabay nga pala natin gagraduate yun. Talagang ganun ang buhay siguro talagang oras na niya. O, di nabunutan ka na ng isang tinik niyan. Oo nga pero parang nakakaawa rin yung tao, 'di ba? Napaka-war freak naman kasi ng Ian na yun. Marami na raw pala yung nakabangga na member din ng ibang frat sa iba't ibang schools. Ang balita sa campus, old alita na raw ang rason ng rambulan. Alam mo naman ang brotherhood, di ba? One for all and all for one ang mga yon. Napabuntong hininga siya. Kaya red alert ngayon ang iba pang frat sa school, especially yung mga hindi naman recognized ng school. Tipo yatang ipapa-firing squad sila ng admin Balita namin bibigyan daw ang mga yun ng guidelines ng do's and don'ts. Para maiwasan na ang ganong rambulan, that's a good idea. Yeah. Teka nga pala, kaya nga pala ako napatawag ay tatanungin kita. Ba't bigla ka na lang nag-disappearing account kanina ha? Pinuntahan kita sa Rumula subject, wala ka nga. Sorry kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. I didn't feel well kasi kanina kaya umuwi na agad ako. Hindi lang kanina no? Anong loka? Nakakahalata na ko no? You seem not in your real self. Bakit ba talaga? You're imagining things, Roxanne. I'm okay really. As okay as what? Look. Loka, sinabi ng no problem Bakit? Anong bakit? Bakit ka nagkakaganyan ngayon? Because of Kenneth? Pwede ba Roxanne? Ba't nasali yun sa usapan natin? Deep in my heart nasasaktan akong lalo pag binabanggit ang pangalan niya.
Ikaw ha, nagsisikret ka na sa akin. Parang hindi tayo mag-best friend ah. Anong secret? Wala naman akong... Kung hindi sana ako pinuntahan at kinausap ni Kenneth. What? Galit ka raw sa kanya kaya nagpapatulong sa akin. Mahal na mahal ka raw kasi, take note ha, superlative yun. To the second power talaga. Sinasabi ko na nga ba eh. O ano bang ikinagalit mo sa boyfriend mo? Hindi ko boyfriend yun oh. Ano? Plano mo palang gawing boyfriend? Ewan, sige na nga, bye-bye na, good night. Ibinaba niya ang auditibo bago pa ito mangulit. Pero naulinigan pa rin niya ang huling tanong nito. Masarap daw bang humalik si Kenneth? Superb, totoo nga kaya nagpapatulong siya kay Roxanne? Si Kenneth na naman ang umuko pa ng magdamag niya. Hindi na nakatiis si Dan na lapitan si Kenneth sa desk nito. Tila wala kasi sa sarili ang binata. Nakatutok ang mata sa computer screen pero tila wala naman doon ang isip nito. Are you okay, Kenneth? Yeah, I'm okay, sir. Why? You don't look okay to me. Problem? Umiling si Kenneth sabay kibit ng balikat. Look, parang anak na rin naman ang turing ko sa'yo and you know that. Huwag ka nang mahiya sa akin. Tell me. Malay mo makakatulong ako. Now, what's troubling you? Wala ho talaga, sir. Oh, ilang araw na kitang napupunang ganyan ah. Iniwas ni Kenneth ang tingin nito. Lumapit naman dito si Dan, sabay turo sa dibdib ng binata. Dito ba ang problema? Natawa si Kenneth, pero halatang hindi iyon umabot sa mga mata nito. Halatang hungkag ang tawa nito. Come on, out with it. Let's talk it over, man to man. Napabuntong hininga si Kenneth. Tanda ng pagsuko sa katotohanang problemado naman talaga ito. At isa pang buntong hininga ang pinaalpas nito. Naiiling na natatawa tuloy dito si Dan. Mahal mo ba talaga? Marahang tumango si Kenneth habang nakapokus pa rin ang tingin sa computer screen. Anong problema? Hindi ho yata ako mahal, sir. Are you sure? Paano mo natiyak? Nailing si Kenneth, mukhang ang hirap ang loob nito. She hates me. She told me so. Paulit-ulit pa nga eh. She told you under what circumstance? Look, nagkaroon na ba kayo ng heart-to-heart talk na dalawa? Nagtaas ng tingin si Kenneth saka umiling. Abay gawin mo yon. Alam mo iho, ang mga babae sinusuyo yan. Hindi sila dapat kinukuha sa pilit. Gamitan mo ng courtroom tactics na alam mo. Aba, sayang na lang ang pagiging corporate lawyer mo niyan. Pag kasi kaharap ko na siya, parang nawawala ang tapang ko. Ang lakas ng tawa ni Dan. Now I knew it. Mahal mo ngang talaga. Alam mo, ganyan din ako sa misis ko noon eh. Gusto mong ituro ko sa'yo ang tactics ko? At nag-heart to heart man to man talk nga ang dalawang lalaki. Pero napaawang talaga ang bibig ni Dan nang sagutin ni Kenneth ang tanong kung sino ang babaeng mahal ng binata. Nang sabihin ng mami niya kung sino ang bisitang naghihintay sa kanya sa sala sa baba, parang tinambol ang dibdib niya. Nataranta na siyang talaga. Hindi siya magkandatuto kung ano ang pipiliing isuot sa pagharap dito. Kinailangan pa niya ang assistance ng mama niya para makapag-decide. Isang casual short at blouse ang pumasa sa taste niya. Total yun naman talaga ang nakagawian na niyang isuot pag nasa bahay lang. Ayaw naman niyang maging dressy dahil baka maging obvious siya. Kung kinabog ang dibdib niya habang nag-aayos, dumagundong naman iyon nang magkaharap na sila ni Kenneth sa salas. 3 long stem red roses ang agad nitong inabot sa kanya. Kinikilig ang puso niya sa totoo lang. Pero sinikap niyang huwag iyong ipahalata dito. Kulang siya, bili ng mami niya bago siya bumaba. Ba't nagpunta ka rito? Mataray niyang tanong dito. Deep in my heart, mabuti naman at nagpakita ka sa akin, bruho ka. Gusto kitang makita. Diretso namang sagot nito. Cute, direct to the point but definitely cute. Kunwari tinaasan niya ito ng kilay. Deep in my heart, gustong gusto rin kitang makita, Kenneth. Pero hindi siya dapat bumigay agad. Biling din iyon ng mami niya. Dapat ay medyo pahirapan daw muna niya si Kenneth. Nakita mo na ako, umuwi ka na. Good night.
Huwag kang uuwi. Naku, babatukan talaga kita. May sasabihin pa ako, Zaira. Ano yon? I love you. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Zaira. Holy God, parang gusto yata niyang himatayin ngayon din. Naumid yata siyang bigla. Wala siyang maipangkontrang sagot. Paano siya makakapagtaray ngayon? Ano bang dapat sabihin ngayon? Mommy, help! Hindi. Pahihirapan pa niya ito. Sabi ng mami niya, di ba? Isa pa, ayaw din naman niyang maging active member ng Easy to Get, Easy to Go Club. Hindi niya type. When she enters into a relationship, it should be permanent. Lasting, sabi nga ng mami niya. Tulad ng relasyon ng mami at daddy niya. Ganon din ang gusto niyang mangyari sa kanila ni Kenneth. Speak up, Zaira. Hindi ka pa rin ba naniniwala hanggang ngayon? I meant what I said there in my pad. Ewan ko. Kunwari umismid pa siya rito. Kung may director siguro siyang kaharap ngayon, tiyak na bibilib sa acting niya. Thank God at hindi niya kaharap si Roxanne right now. Hindi naman acting ang tiyak nitong mapupuna sa kanya kung nagkataon. Lying. Baka mabansagan pa siya nito na Queen of Liars. Kabisado kasi ng loka pati ang pag-ikot yata ng kanyang mga mata. Anong gusto mong gawin para maniwala ka? Umuwi ka na. Sinabi mo yan ha? Wala nang bawian. Pag uwi ko, iisipin kong tayo na. Akin ka na. Kukontak na rin ako sa parents ko sa California. Sasabihin kong papakasal na tayo the soonest possible time. At saka, aba masaya ka. Sino may sabing papakasal ako sa'yo? You're weird. Do you know that? The weirdest man and yet the only man I fell in love with. Mahirap ka naman palang kausap. Di wag mo akong kausapin, ikaw tong pupunta dito tapos... Sige na naman, Zaira. Maniwala ka ng mahal kita, please. Ang cute pala ng loko pag nagmamakaawa. At least ako, hindi mo na kailangan pang i-seduce. And I'm more than willing to... Really? Ganti niya sa alam niyang pang-iinis nito. Sa totoo lang, hindi ka sanay mang seduce. Ang tapong mo ang gawin yun pero nihalik pala hindi ka pa man lang nakakatikim. I tasted innocence on your lips till I kiss you. Buti na lang pinatikim kita ng halik nun. Kung hindi, you're missing a lot, sweetheart. Ang hudas at nagmalaki pa. Siguro'y dumagsa na naman ang dugo sa mukha niya. Dahil tinablan talaga siya sa pangiinis nitong iyon. Iyon ang hindi niya kayang iganti ng kasukat na pangiinis din. Iiba ako ng paraan, isip niya. Inaantok na ko, tapos ay binirhan niya ng tayo. Bigla kang inantok, ganun? Pag umalis na ko baka mamiss mo tong mukhang to. Mapupuyat ka rin sa kaiisip sa akin, gaya ng puyat ko dahil sa kaiisip ko sa'yo. I can't forget your kiss, Zaira. It still lingers here in my lips. Nalalasahan ko pa nga rin hanggang ngayon. Umuwi ka na pwede? Dahil she can't take it no more. Parang sasabog na sa saya ang puso niya. Kaunti na lang at masasagot na niya ng oo ang lokong ito sa totoo lang. Not good, sabi ng mami niya. Sige na nga, Anito. Tumayo na rin. Pinagtatabuyan mo na ako eh. Aren't you going to give me at least a good night kiss? At bakit kita... Naunahan siya nito. Naagapan siyang kabigin sa baywang. Nagawa siyang mahalikan sa labi. Tila naman turo ang sumunod at tumugon din ang mga labi niya sa goodnight kiss na iyon. Mahirap palang dayain ang puso. Natuklasan niya. Sleep with my kiss. I sleep with yours. Night, sweetheart. Pagkasabi nooy walang lingon-likod na itong lumabas. Napantastikuhan talaga siya sa katatapos na tagpo. Pero totoong masayang-masaya ang puso niya sa mga sandaling iyon. Siguro nga'y inabangan talaga siya ni Kenneth. Katatapos lang nilang mag-practice noon ng graduation sa auditorium. Paglabas nila roon ni Roxanne ay natanaw agad nila ito. Kayo na pala talaga ha? Hindi ka man lang nagsasabi sa akin. Parang gusto ko na talagang magtampo sa'yo ah. Bulong agad na sa kanya ni Roxanne. Loka, anong kami na? Hindi no? Malay ko bang pupunta rito yan? Ang gwapo ng loko sa formal attire na suot.
Mukhang galing sa meeting o conference ang kanyang mahal. Hi, bating bungad sa kanila ni Kenneth. Ako nang maghahatid sa inyo ha. Count me out. May sundo ako eh. Sige, see you too. Mabilis nang nakatalili si Roxanne bago pa ito napigilan. Shall we? Hindi siya sumagot. Nang lumabas sila ay sinabayan siya nito. Walang salita siyang sumakay sa kotse nito nang marating nila iyon. Ipinagbukas pa siya ng pintuan like a real gentleman. Ang sarap pala ng feeling. Ladylike na ladylike tuloy ang dating ng beauty niya. At elated na elated sa atensyon at oras na ibinibigay sa kanya ng kanyang dear hero. Alam ko kasing gamit ng mami mo ang kotse mo. Kaya sinundo na kita. Nagdaan kasi sa office ang mami mo. Ano, kain muna tayo? Hindi pa rin siya sumagot. Hindi rin siya tumanggi. Siguro na may understood na iyon. Pinaandar na nga nito ang kotse. Zaira? Ano? Mahal mo na ba ako? Gusto niya itong singhalan sa totoo lang. Gagaba ako kung sasama sa'yo kung hindi. Gusto niyang isagot. Hindi. Inisan tayo sige. Total nakaka-enjoy. Cute din naman kasi ang paraan nito ng panliligaw. Weird but cute. Hindi naman agad ito nakaimik. Sa halip ay bumuntong hininga. Tanga ba ito o ano? Wala namang abogadong tanga alam niya. Nakakainis naman kasi. Nagpahalik at nagpayakap na nga siya dito at lahat. Tatanong-tanong pa ng ganun. Zaira? Ano? Lagi kitang iniisip. Every second of the minute, every minute of the hour. I never stop thinking of you. Corny pero cute. May dating sa puso niya. Anong pakialam ko sa'yo? Ang sakit mo namang magsalita. Uy, tinabla na yata ng pangiinis ko ang loko. Makulit ka kasi. Asik niya kunwari. At manhid. Gusto niyang idugtong. Zaira, ano na naman? Siya ba yung mahal mo? Imposible naman yung Dom, di ba? Hindi ba tumigil na rin yun pangliligaw sa'yo? At saan naman kaya nito nalaman ang tungkol sa dalawa? Si Roxanne nga pala, naisip niya. Siya bang mahal mo kaya? Hindi mo ko magawang mahalin? Tangi, ikaw ang mahal ko. Sa lahat ng lawyer, ikaw ang napakatanga. Kung bakit naman mahal na mahal kitang hudas ka? Kakain ba tayo o ano? Kung hindi, pwede bang ihatid mo na ako sa amin? Dahil gutom na ako no? At inis na inis sa'yo, gusto niyang idugtong. Nanahimik na naman si Kenneth. Dinala siya nito sa isang extra romantic na restaurant sa May Pasay. Obvious na ang place ay para sa mga partners na romantic at heart. Every angle ng lugar ay nagbibigay ng romantic ambience. Pero sa buong pagkainis niya ay wala namang ginawa si Kenneth kundi ang titigan siya. As in titig talaga. Hanggang sa maihatid siya nito'y inis na inis talaga siya. Hindi lang siya umiimik. Nag-ibang bigla ang timpla niya nang ihinto nito ang kotse few kilometers mula sa gate ng bahay nila. Hindi ito umiimik. Kumakabog na naman ang malakas ang dibdib niya. Kinukutoban na naman kasi siya. Hindi nga siya nagkamali ng kutob. Agad itong nakalipat sa tabi niya. At dahan-dahan ngang lumapat ang labi nito sa labi niya. Pumikit siya ng madiin at tumugon na rin. Minsan pa siyang nagpakulong sa mga bisig ni Kenneth. Pakiramdam niya ay parang lumulutang siya sa ulap. Iyon ay nang mag-umpisang mangusap ang mga halik nito, na sinabayan pa ng paghaplos ni Kenneth sa kanyang likod. Matagal na nag-usap ang mga labi nila. Napakatagal. Kaya halos habulin na nila ang kanilang paghinga nang matigil ang halik na iyon. Nang kabigin siya nito ay nagsiksik siya sa dibdib ni Kenneth. Hinaplos siya nito sa buhok. Pinaliguan siya ng maliliit na halik doon. Matagal sila sa ganoong ayos. Mahal mo na ako, di ba? Tiningala niya ito, nginitian. Obvious na ba talaga? Natawa si Kenneth. Pagkuway mabilis na naman siyang siniilang madiing halik sa labi. Matagal na. Noon pang halikan kita sa pad ko. Nasarapan ka rin kasi, di ba? Natatawang kinurot niya ito sa tagiliran. Umilag naman ito at pilit na hinuli ang kamay niya.
Tapos ay pinaghalikan ito ng mahuli. Alam mo na pala matagal na kamot, ba't tatanong-tanong ka pa dyan? Gusto ko kasing marinig syempre sa bibig mo. Sige nga, isang sample. Nang ano? Say it. Tiningnan ko kung may music ngang talaga pag pinakamamahal mo ang nagsabi nun. Seryoso itong tiningnan. I love you, Kenneth. Deep in my heart, I love you. Kahit ayaw sana kitang mahaling buwisit ka, natatawang niyakap siya lang lalo nito. At pinaghalil ka na naman. Sweetheart, patatakbuhin ko ulit tong kotse. Pasyal pa tayo. Gusto pa kitang kasama. Gabi na, hindi ako nagpaalam kina daddy at mami. Bukas na lang kung gusto mo. Sige na nga. Pahalik na lang ulit pwede? Yung matagal na matagal ulit na halos hindi na tayo makahinga ha. Nakangiting inialay niya rito ang kanyang mga labi. Ang puso palang labis na nagmamahal ay mapagbigay. Natuklasan niya. Ang totoong plano niya ay sorpresahin si Kenneth. Hindi kasi natuloy ang practice nila ng graduation. Ginamit kasi ang auditorium. Kaya sa halip na umuwi, naisip niyang dumalaw sa office ng daddy niya. Yayayain niya si Kenneth na mamasyal. Alam na ng daddy at mami niya na sinagot na niya si Kenneth. Hindi naman tumutol ang mga ito. Tingin niya ay natuwa pang ang sabihin nila na iyon ni Kenneth nang minsay dumalaw ito sa kanyang bahay. Pero pagdating sa talisman, ay siya ang nasorpresa. Himalang wala si Kenneth sa pwesto nito, ganong office hour pa rin naman. Nakita siya agad ng daddy niya. Kumaway siya rito at sumenyas. Natukso siyang maghalungkat sa gamit ni Kenneth. Naupo siya sa swivel chair nito. Binuksan niya ang drawer. Kung bakit kinakabahan agad siya sa nakita roon. 3 sulat ang naroroon. Pare-pareho ang sobre. DHL Express. Hindi siya nagdalawang isip. Hinugot niya ang mga laman noon. Bukas na naman kasi. Personal letter iyon, hindi business. Tumawag agad ng pansin niya ang bating pambungad pa lang. Dear Han, nakasulat doon. Pinasadahan niya ng basa ang 3 sulat na sa isang silin nang gagaling lahat. Bago pa niya iyon natiklop ay nagpataka na ang luha niya. Malabo na sa luha ang mga mata niya nang makatapos siyang magbasa. Hindi na niya inayos ang mga sulat. Ibinalik niya iyon sa drawer. Patakbo siyang lumabas ng lugar na iyon. Sumakay siya sa kotse niya. Kung paano siya nakauwi ay hindi na niya alam. Sa bahay, sinalubong siya na nagtatakang tingin ng mami niya. Inakay agad siya nito papanhik sa silid niya. Dahil umiiyak nga siya. Ayaw mapatid-patid ng mga luha niya. Now tell me, anong nangyari at umiiyak ka? Mami, niloko niya ako. Nino? Ni Kenneth, mami. May girlfriend pala siya sa California at buntis na, mami. What? Ikinuwento niya rito kung papaano niya iyon natuklasan sa pagitan ng kanyang paghikbit pagsinghot. Sigurado ka bang si Kenneth ang ama ng bata? Maliwanag ang nakalagay sa sulat, mami. Pinababalik ni Celine si Kenneth para panagutan ng anak nila. Ang sakit pala ng ganoong pakiramdam. Ang sakit-sakit pala. Anak, mabutit siguro'y kausapin muna natin ang daddy mo. Para siya naman ang... No, hindi na kailangan, mami. Ayoko na siyang makita pa. I hate him. I hate him. Anak ko, wag kang ganyan. You should at least give him a chance to explain. Don't give him verdict yet. Ayoko na siyang kausapin, mami. Ayoko na. Sumubsob siya ng iyak sa dibdib ng ina. Ngayon lang siya nasaktan ng ganoon katindi. Parang hindi na yata niya kaya ang sakit ng kalooban niya. Nasa ganoong ayos ang mag-ina nang tumunog ang extension phone sa silid ni Zaira. Dinampot agad iyon ng mami niya. Hello? O, andito na nga. Sumenyas ang mami niya. Ang daddy raw niya. Sinenyasan niya ito na wag sasabihin dito ang nangyari. Oo, hindi. Ano kuwan, bigla raw sumakit ang tiyan niya. Oo, may diarrhea raw kasi siya. Okay na naman ngayon. She's resting. Oo, sige, bye. Wait, uuwi ka ba ng maaga ngayon? Sige, okay, bye.
Nanlalatang nahiga siya sa kama. Itinutok niya ang tingin sa siling. Mami, tabihan mo ako rito. Huwag mo akong iiwan please. Hindi ko kaya mami, ang sakit-sakit pala. Mahal na mahal ko na si Kenneth mami. Ang sakit-sakit. Tinabihan at niyakap nga siya ng mami niya. Lumuluha na rin ito. Nagkatinginan sina Zelia at Zaira. Nasa dinner table ang mag-anak ng gabing iyon. Pagkuway na payuko na lang si Zaira. Pigil ang damdamin. Hanggang ngayon hindi pa rin nila sinasabi sa daddy niya na wala na sila ni Kenneth. Hahayaan na lang niya itong makatuklas. Natiyak din niyang hindi rin marahil magugustuhan ng daddy niya pag nalaman nito ang totoo. Na ang hinahangaan nitong tauhan ay double timer pala. Manloloko. At siya nga ang isa sa mga biktima. Pinayagan ko na si Kenneth, may aayusin lang naman daw siya ron, pero babalik din naman agad. Nakangiti pang sabi ng daddy niya. Nakita niya sa sulok ng mga mata niya ang lihim na pagsulyap sa kanya ng mami niya. Siguro iisa ang iniisip nila nito. Aalis si Kenneth, iyon ang sabi ng daddy niya. Babalik ng California sa Makalawa. Alam niyang isa lang ang ibig sabihin noon. Babalikan ito si Celine. Walang duda, para pakasalan ito at panagutan ng anak nito. Pakiramdam niya ay parang hinihiwa ang puso niya ngayon. Malinaw ang katotohanan na nagdudumilat sa kanyang harapan. Iiwan na siyang tuluyan ni Kenneth, nang nag-iisang lalaking pumukaw sa puso niyang akala niya'y tulog. Isang dormant sa puso na nang magising at matutong magmahal ay saka naman pinatikim ng wala yatang kasintinding sakit. She hates the feeling, but not the man. Mahal na mahal pa rin niya si Kenneth sa kabila ng lahat. Pero past tense na nga ang kanilang love story. Dahil tapos na, may conclusion na. Siya mismo ang buong tapang na nagbigay ng wakas. Isang beses siyang tinangkang kausapin ni Kenneth matapos niya itong hindi harapin. A day after nang matuklasan niya ang katotohanan. Pero hindi niya ito kinausap. Nagtangka ulit ito for the second time. Pinuntahan siya sa school, hinarap niya ito. Dahil nooy naihanda na niya ang kanyang sasabihin. Sinabi niya ritong may piring ang puso ng mga katagang kanyang inensayo. Sinabi niya rito na nakapag-isip-isip siya lately na attracted lang siya rito. Feeling na napaka-unstable para pagsimula ng isang relasyon, sabi niya rito. At tinatapos na niya ang kanilang 2-week love affair. Pilit na iginiit sa kanya ni Kenneth na hindi ito naniniwala na ganon siya kabilis na nagbago ng isip. Na ganon kabilis nagbago ang feelings niya. Siguro raw ay may mas matinding dahilan siya. Baka raw may iba na siya. Gusto na niyang isigaw doon na nag-iisa ito sa puso niya. At mag-iisa pa rin for the rest of her life na siguro. Naging firm siya sa kanyang desisyon. Naghiwalay sila na alam niya at damang-damang masama ang loob ni Kenneth. Magdamag niyang iniluha ang paghihiwalay nilang iyon. Heto ang kasunod. Totohanan na ngang wala na ito sa buhay niya. Farewell my only love. Deep in my heart, mahal na mahal pa rin kita. Kahit na sinaktan mo ang puso ko. Tiyak na iiyak na naman siya nito sa buong magdamag. Ngayon ay gusto na niyang simulan. Pero pilit niyang pinigilan ang luha. Oy, mukhang nalulungkot na agad ang baby ko ah. O nagpaalam na ba siya sa'yo? Sabi pa ng daddy niya. Nang tuluyan daddy, gusto niyang isagot. Paalamang wala nang balikan ang ginawa nila ni Kenneth sa huli nilang pag-uusap. Nagsabi nga ho dad, pinayagan ko naman ho. Sabi nga ho'y sandali lang siya doon. Tila naging makahulugan pa ang tingin at bahagyang pagkakangiti ng daddy niya sa kanya, habang ang puso niya ay nagdurugo na yata. O ay di maghahatid ka sa kanya sa Makalawa. Para ano? Para patayin ko ng tuluyan ang sarili ko? Bahala na ho dad, ano ho kasi general rehearsal ho namin noon para nga sa graduation. Alam naman niya ho yun. Napatango na lang ang daddy niya. Napayuko naman ang mami niya. Alam niya kasangga niya ang damdamin ng mami niya. Siya nga pala, ano bang gusto mong graduation gift? Si Kenneth, gusto niyang isagot.
Ibalik niyo siya sa akin, Daddy. Kahit alam niyang imposible, hiniling niya yun sa isip. Kayo na ho ang bahala, Dad, kahit wala pwede naman. Nagtinginan pa ang Mami at Daddy niya. Obvious sa itsura at ekspresyon ng Daddy niya ang pagtataka. Dati kasi pag tinatanong siya ng gift nito, talaga namang nag-iisip siya ng pinakamahal na gusto niyang ipabili rito. At binibili naman iyon ng Daddy niya kaya tuwang-tuwa siya palagi. Pero iba ngayon. Bilhin man siguro nito ang Statue of Liberty sa Amerika ay hindi pa rin siguro siya masisiyahan. Pick your choice, honey. Trip to Europe or a latest model car of your favorite brand? Napatitig talaga siya sa daddy niya. Tumango ito bilang pagpapatotoo sa sinabi. Nginitian naman siya ng mami niya. Kinapa niya ang damdamin. Naroon ang kasabikan na mamili siya sa dalawa. Ngunit wala siyang tuwang makapa sa dibdib. Deep in her heart, walang material na bagay na makapapalit ang nawala sa kanya ngayon. Ang ligayang si Kenneth lang ang makapagbibigay. Expensive masyado ang dalawang yun, Dad. It doesn't matter for your success sa pagtatapos mo. Handa talaga kaming gumasta ng mami mo, right, Mami? Baling nito sa mami niya, na tumango naman. Umiling siya ng marahan. Thanks, Dad, but I'd rather dine with you two in a quiet restaurant than to tour in Europe or travel in a brand new car. Nagbago na ho ang taste ko eh. Naging cheap bigla, pagbibiro niya. Mukhang hindi makapaniwala ang daddy niya, pero pagkuway nangiti na rin. Okay, if that's what you really want, I'm sure may special gift din sa'yo si Kenneth, anak. Meron nga, Daddy, advance pa nga eh. Napakasakit na regalo para sa pagtatapos ko, na kung hindi ko paglalabanan gaya ng payo ni Mami, mawawala na raw ng kabuluhan ng buhay ko. At ayaw kong mangyari yon. Han? Sagip ng Mami niya. Nahalata marahil nito na wala siyang maapuhap na isagot. Yun nga palang sinasabi mo sa aking cosmetic. Gustong itry ng kaibigan ko. Alam niyang iniligaw na nito ang usapan. Ngayon lang niya unti-unting nakikilala ang mami niya. Nakasangga niya ito lalo sa ganoong pagkakataon. Tahimik na lang nilang itinuloy ang pagkain habang nag-uusap ang dalawa. Graduation Day. Halos mapuno ng tao ang multipurpose auditorium ng UST. Nangingitim halos sa mga nakatogang magsisipagtapos. Sinimulan ang seremonyas hanggang sa may abot sa bawat isa ang kanya-kanyang diploma. Batian ang kasunod, picture taking, pagpapakilala ng mga kaibigan sa mga magulang at kaanak. Si Pat ang unang bumati sa kanya at nag-abot ng isang kahon. Siguro'y nahahalata nitong polite lang ang pakikipag-usap nito sa kanya. Nagpaalam din agad sa kanya. Bakit ang lungkot-lungkot naman yata ng baby namin? Puna ng daddy niya. Of course not, Dad. I'm happy. Very happy indeed. At last ay naging degree holder din ako. You don't look happy to me. Nakuhan, salo ng mami niya. Ang init-init naman kasi dito sa loob. Nasosuffocate na siguro ang anak mo. Totoo yan, Dad. Medyo nahihilo na nga ho ako eh. Then let's go. It's high time to celebrate. Papalabas na sila ng auditorium nang may tumawag sa kanya. Si Roxanne pala. Akay nito si Johnny. Good evening, tita, tito, sabi nito sa mami at daddy niya. Nagbigay galang din si Johnny. Kilala na rin ito ng parents niya. Oh, magsa-celebrate ba kayo? Ang daddy niya. May inihanda ho ang parents ko sa bahay. Gusto ko nga ho sana kayong i-invite pero sabi nga nitong best friend ko ay may date nga raw kayong tatlo. Oo nga, Iha. So, babatiin ko na lang ho ulit itong isang ito. Amiga, congrats ulit ha. Nagyakap sila ni Roxanne. Nang maghiwalay sila'y pareho ng misty ang mga mata nila. Masaya sila para sa isa't isa. Siya lang at ang mami niya ang nakakaalam ng iba pang dahilan ng pagiging misty ng mga mata niya. Same to you. Biglang lumingalinga si Roxanne. Waring may hinahanap ang tingin. Nasaan siya? Bulong nito. Si Kenneth ba ang hinahanap mo? Ang mami niya.
Nasa California nung Wednesday pa. May importante kasing inaayos doon. Kumislap agad ang mga mata ni Roxanne nang muling magbaling sa kanya. Abay ako sa kasal niyo ha? Bulong ulit nito. Ngitian niya lang ito, pero ang sakit-sakit ng dating noon sa puso niya. Naghiwa-hiwalay na sila pagkatapos. Sa backseat ng kotse pumikit siya. Hinayaan niyang maglakbay ang isip niya. Wala talaga siyang masabi nang pumarada ang kotse nila sa labi ng Century Park Sheraton Hotel. Nasorpresa talaga siya. Isang car attendant ang pinagbigyan ng susi ng daddy niya para dalhin ang kotse nila sa parking area. At saglit pa nga'y patungo na sila sa Atrium Lounge. Lahat ng specialty doon ay in-order na yata ng daddy niya. Naiiling na lang siya at nangingiti rin dito. Nang ma-serve ang pagkain ay inumpisahan na nila ang pagkain sa saliw ng magandang tugtog ng live band. Dad, this is too much. No, my daughter deserves more than this. Kung pinili mo sana yung trip to Europe, di sana'y paalis na tayong mag-anak. Nginitian niya ulit ito. Some other time na lang dad, pag may trabaho na rin ako. Ngumiti tumango rin sa kanya ang daddy niya. Ang mami niya'y ngumiti rin sa kanya. Parang gusto niyang magtaka rito. Iba yata ngayon ang ngiti nito sa kanya. Para bang hindi nakikidalamhati sa kanya, maging ang mga tingin nito sa kanya. I'm happy for you, Zaira. Sabi pa nito. Ipinatong sa kamay niya ang isang kamay. Bahagya pa iyong pinisil. Thanks, ma'am. Salamat din sa pakikipag-play acting mo sa akin ngayon. Gusto niyang idugtong. Pure love songs ang pinatugtog ng live band sa lunch na talaga namang nanunuot sa utak at puso niya ang mga lyrics. Panay tuloy ang kagat niya ng madiin sa mga labi para huwag mapahikbi. Nakakaktail na sila nang mag-excuse ang daddy niya. Pupunta raw ito sa CR. Zaira? I'm okay ma'am, don't worry. Paniniyak niya rito. Ibinaling niya ulit ang tingin sa band. Ako rin pupunta lang sandali sa powder room anak. Go ahead ma'am. Pero hindi agad umalis ang mami niya. Tumayo ito para lumapit ng husto sa kanya pagkuway hinagkan siya nito sa noo. Mahal kita anak, mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Remember that, okay? I know ma'am, I love you too very much. Ngumiti ito, waring nangungusap ang ngiti. I'll be back, okay? In a minute. Tinanguan niya ito, pagkuway lumayo na ang mami niya. Hinahatid niya ito ng tanaw hanggang sa lumiko patungong powder room. Pumailan lang noon ang isang magandang love song na maraming beses na niyang naririnig. Pero hindi naman niya alam kung ano ang pamagat. Old song kasi. Revival lang ang alam niya. Tumulo ng kusa ang luha ni Zaira. Napayuko siya para ikubli ang mukha sa sino mang maaaring makakita sa kanya. Hindi na niya mapigil ang sarili. Ang sakit-sakit kasi talaga. Kasi naman yung kanta bagay na bagay sa kanya. Tuloy na alala na naman niya si Kenneth. Nang biglang may nag-abot sa kanya ng panyo. Kinuha niya iyon ng nakayuko. Nakakahiya. Naabutan patuloy siya ng daddy niya na umiiyak. Nag-isip agad siya ng ikakatwiran dito. Nakakainis talaga kasi yung kanta. Mabilis niyang pinunasan ang luha. Dahan-dahan pang na mag-angat siya ng mukha para magulat. Napaawang marahil ang bibig niya sa nasalubong ng kanyang mata. Hindi bagay ang luha sa matang yan. Si Kenneth. Nakatayo ito sa gilid ng kinauupuan niya. Nakangiti sa kanya. Nananaginip ba ako o nag-hahalusinasyon? Pagkuway hinilad ni Kenneth ang isang silya. Inilapit iyon sa kanya at naupo sa tabi niya. Saka nito ginagap na pilit ang dalawang kamay niya. Katabit kaharap na nga niya ito ngayon, in flesh. Hindi siya nananaginip lang. Hindi halusinasyon lang. Lalong nagunahan sa pagpatak ang luha niya, habang kagat niya ng madiin ang mga labi niya. Oh,
Hayan, lalo ka na namang umiyak eh. Come on Zaira, stop crying. Sige ka, masisira ang makeup mo, ang ganda-ganda pa naman. Tapos ay kinuha sa kanyang kamay ang panyo. Pinahid nito ang luha niya sa pisngi. The love we knew it was always be, a flame to burn till eternally. So take my hand with our first embrace, and we may live and we may share a love affair to remember. You look exquisite tonight, sweetheart. Sambit nito na nakatingin sa mga mata niya. Gusto niyang yumuko pero hindi nito pinahintulutan. Sinapo ng dalawang palad nito ang mukha niya. Let's dance. Maagap itong nakatayo. Inalalayan siya at iginiya patungo sa dance floor. Marami nang nagsasayaw na pareha kaya halos magkagit-gita na sila. Iniyakap nito sa kanyang bewang ang dalawang braso. Matapos nitong maipwesto ang braso niya sa mga balikat nito, hinapit siya ni Kenneth sa katawan. Halos magdikit na rin ang mukha nila. Tumigil na noon ang luha niya at unti-unti nilang sinayawan ang tugtog. Panibagong love song. Congratulations, sweetheart. Parang may bumikig sa kanyang lalamunan. Hindi niya maibuka ang bibig kaya tumango na lang siya ng marahan. Mamaya ko na ibibigay sa iyo ang gift ko. Gusto ko pang mayakap kita ng ganito. Minsan pa niyang kinagat ng madiin ang mga labi. Hindi na niya kayang salubungin ang mga mata nito ngayon. Yumuko siya. Kung isa itong sorpresa, ayaw na sana niyang ito'y matapos pa. What are you thinking? Umiling siya nang nakayuko. Look into my eyes, Zaira. Inangat nitong pilit ang mukha niya nang hindi siya tumalima, kaya nakita nitong puno na naman ng luha ang mga mata niya. This will be the last time you'll shed tears, my dear. Promise. Tapos ay hinagkan siya nito sa noo. Narinig niya itong bumuntong hininga. Holy God, Zaira. I can't take it any longer. Come. Hinila siya nito palayo sa dance floor. Saan? Ang daddy. Don't worry. Ibibigay ko sa iyo ang gift ko. Ayaw mo bang bigyan kita ng graduation gift? Pero, trust me, sweetheart. God knows. Ang paligayahin ka lang ang gusto kong gawin sa iyo, Zaira. Come with me, please. Bulag nga marahil ang mga mata sa pusong bumubulong. Buong pagpapaubaya siyang nagpaakay kay Kenneth. Panaginip o hindi, ayaw niyang palampasin ang mga sandaling iyon. Kung paano naganap ang lahat ay talaga namang nakakapagpalito pa rin sa kanya hanggang ngayon. Napakabilis naman kasi ng pangyayari. Sa halip na umalis sila ng hotel na iyon ni Kenneth, inakay siya nito patungong elevator at umakyat sila sa top floor. Later, sweetheart. Puro iyon ang naririnig niya kay Kenneth sa tuwing tatangkain niyang ibuka pa lang ang bibig at magtanong. Tapos ay pipigilin ng daliri nito ang labi niya. Sa isang suit sila humantong. Hindi pangkaraniwang hotel suit na titiyak niya. Centralized iyon at talagang first class sa itsura pa lang. Pero hindi ang kabuuan ng suit na iyon ang unang pumukaw ng atensyon nila pagpasok pa lang doon, kundi ang dalawang lalaki sa loob na waring sadyang naghihintay na sa kanila. Ngumiti ang mga ito kapag pagkakita sa kanila. Shall we start? Sabi pa kay Kenneth ng may edad na lalaki na may tangang Bible. Kaagad naman siyang kinabig ni Kenneth sa baywang at pumesto sila sa harapan ng lalaking may edad. Tapos ay sa likuran naman nila tumayo ang isa pang lalaki. At naganap ang eksenang dati napapanood lamang niya. Ngayon nga'y tila active participant yata siyang hindi niya maawaan bagamat naririnig niya. Hinagkan siya pagkatapos ni Kenneth. Saglit lang sa labi. Tapos ay nakangiting kinamayan sila ng dalawang lalaki. Binati ng congratulation at agad ding umalis ng suit na iyon matapos silang mapapirma. Kumikislap ang mga mata ni Kenneth nang tumitig sa kanya nang sila'y mapagsolo na. Ready for another surprise? Anito. May inilabas ito mula sa bulsa. Isang pelos na kahitang asul. Binuksan nito ang kahita at iniharap iyon sa kanya. Kenneth, like it?
Lumapit ito sa mismong harapan niya. Saglit pa'y nakasuot na sa kanyang palasingsingan ang solitaryong singsing. I love you very much, my wife. Sambit nito sa isang tainga niya. Mabilis siyang kinabig nito ng yakap. Muli siyang pinalingiran ng luha. Wife? Asawa na nga ba ako ni Kenneth? Mabilis na nasupil nito ang madiing halik ng mga labi niya. Totoo na ito, naisip niya. Hindi pa naginip lang. Dahil damang-dama niya ang pananabik sa halik ni Kenneth na parabang nalirito ng at lahat ang karapatan sa mundo na kunin ang katugong damdamin mula sa kanya. Matagal ang halik, sintagal yata ng walang hanggan. Gustong tumutol ang mga labi niyang nananabik din ito nang iangat ni Kenneth ang mga labi nito para tapusin ang halik na iyon. Ang sarap talaga, nakangiting sambit nito. Mas sa mga labi at mata niya iyon sinasabi ni Kenneth. Magpapaalam pa rin ako sa iyo, sweetheart. Pwede ko na bang kunin yung right ko ngayon? Right? I want to claim now what is rightfully mine. Saka isa yun sa mga gift ko sa iyo eh. Gifts? Ang angkinin ka. Heart, body, and soul. I want you to be mine completely, sweetheart. And I want my whole self to be yours. I'm at your mercy, can I? Parang bigla siyang ipinaghele sa sarap ng kanyang pakiramdam. This is really for real and for keeps. Kenneth, paano ang pinigil ng daliri nito ang labi niya? Pinatatahimik na naman siya. That can wait, my beautiful wife. But this cannot. Mabilis siyang pinangko ni Kenneth. Ang pagtutol niya ay sinarhanan ng mga labi nito. Nilunok ng halik nito, dinala iyon sa kama. Ang gusto niyang itanong ay tuluyan ang ipinalimot sa kanya ni Kenneth. Hindi ito binigyan pa ng puwang ang kanyang pagdududa. Sa lupa pala'y may langit din na tuklasan niya. Iyon ay nang paliguan siya ng maliliit na halik ni Kenneth matapos nitong palayain sa mga saplot ang kanyang basal na katawan. At ang buong pagsamba niyang pinagmamasdan nito. Pinawala niya ang natitira pang inhibisyon at siya'y nagbigay at tumugon. Kenneth, I love you. I know. Show me my love. Show me how much you love me. Isinaklit niya ang dalawang braso niya sa leeg nito at naglapat ang kanilang mga labi. Hanggang sa akayin sila kapwa ng kanilang mga halik sa lugar na dati pantasya lang para sa kanya. Pero ngayon totoong-totoo na. May kirot ang ligaya na tuklasan niya, ngunit mas nang ibabaw ang haplos ng pag-ibig na alam niyang tanging si Kenneth lang ang may kakayahang magpadama sa kanya ng ganoong pakiramdam. Dalawa silang naglakbay sa napakagandang lugar na tanging mga nagmamahalan at magkasanggang damdamin lang ang nakararating. Nakakapagod pala, pero walang kahulilip namang saya ang dulot noon sa puso niya. Matagal bago humupa ang kabog ng mga dibdib niya. Kinabig siya ng yakap ni Kenneth. Nagsumiksik siya sa dibdib nito. Pumikit siya ng madiin at ginunita niya sa isip ang katatapos na tagpo. Nagpalitan naman sila ng buntong hininga. Mahahaba't malalalim na buntong hininga na sa pandinig niya ngayong katumbas yata ng musika. Hanggang sa ang mga katanungang saglit niyang nalimutan ay isa-isa ngayong nagbalikan sa isip niya. Iminulat niya ang mga mata. At tiningala niya ito, nakapikit din pala ito, ngunit alam niyang hindi naman tulog. Kenneth? Dumilat ito, tumingin sa kanya at ngumiti. Pwede na ba akong magtanong? Kung may repeat performance to, oong oo. Nag-blush siyang tiyak. Dama niya sa pisngi ang init. Kinirot niya ito sa tagiliran. Umilag, napapitlag. Let's be serious this time, Kenneth. Seryoso naman ako ah. Okay, just listen and let me do the much-awaited explaining. Yung totoo lang ang gusto kong marinig, please. Of course, only the truth. Ganito yon. I fell in love with you noon pang high school ka pa lang. Ako naman, kagagraduate ko nga lang noon ng corporate law. Napasok ako sa talisman at... You mean noon pa man? Kinudlitan siyang bigla ng halik sa labi nito. Quiet, okay?
Parang wala ka pang pakialam nun sa mundo eh. Baby ka kasing masyado ng parents mo. Then nag-resign ako sa Talisman at nagpunta ng California dahil kailangan. Pero na-invade mo na tong puso ko sa totoo lang. From then on, inaalagaan na kita dito sa puso ko kahit nandun ako sa Sino si Celine? Bigla ulit siyang hinalikan nito sa labi. Sabi ng quiet eh. Nang ligawan ako ng daddy mo para magbalik sa Talisman, bigla kong naisip yung chance na yon. This time, sabi ko sa sarili ko, I'll satisfy my heart desire. Ipinangako ko sa aking sarili na liligawan na kita this time. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagbalik, Zaira. Hindi kasi kita makalimutan. And you're driving me nuts. Hanggang hindi kita nakikita, alam mo ba yun? Nabubusog ng husto ang puso niya. Wala siyang sukat masabi kaya nginitian lang niya ito at niyakap. Pero pinahirapan mo naman ako ng husto. Naughty ka lang nung high school pero nung pagbalik ko, stubborn ka na pala. At may pagkatomboy pa. Mantakin mong nag-ala Muhammad Ali ka pa? But you're cute and sexy as hell. Remember nung umuwi ka from the beach? Holy God, ang ganda-ganda mo nun. I wanted to drag you out of your dad's lap and carry you to the nearest bed and make love to you in a million different ways. Alam mo ba yun? Natawa talaga siya habang namumula rin. Now, tungkol naman kay Celine na siyang dahilan ng pakikipagkalas mo sa akin, fling ko lang yun sa States. Nothing more than that. I swear. You got her pregnant. Nabasa ko sa sulat. I know. Later na nang mabanggit sa akin ng daddy mo na once daw ay nagpunta ka sa office. Naghalungkat ka raw sa drawer ko noon. Alam ko naman na iwan ko talaga sa ganoong ayos yung mga letter ni Celine. And I have to fly to California right away para harapin nga si Celine. It's all clear now. Thank God, hindi ako ang ama ng bata. Ang dating live-in partner niya but the guy refused to claim the child. Kaya ako ang naisip niyang pananagutan noon. Talaga? Kasal lang nga tayo, 'di ba? Wala akong gustong pakasalang iba maliban sa iyo, Zaira. Alam 'yun ng daddy mo. Alam ni daddy? From the very start magmula nang bumalik ako at magtrabaho ulit sa inyo, alam niyang ikaw ang gusto kong pakasalan. In fact, siya pa nga ang katulong ko sa pagpaplano ng lahat. Siya ang advisor ko. He knows everything except yung tungkol kay Celine. Hindi niya alam 'yun. Hindi ko rin sinabing nakipagkalas ka sa akin, and I'm glad that you also didn't mention it to him. Ang alam niyang reason sa pagbabalik ko sa California ay para nga sunduin ko ang parents ko, para mamanhika na kami sa inyo. Na hindi totoo dahil si Celine nga ang sadya mo? Ngumiti ng matamis sa kanya si Kenneth. Nasa pad ko ngayon sina mama at papa. What? Ano na bang oras? Maybe pupunta na sila ngayon sa bahay niyo. Or maybe they're already there at nakikipagkasundo na sa daddy at mami mo. Daddy at mami pala natin. Kenneth, in short, planado namin ito. Namin ang daddy mo noong una. Then we decided na ipaalam na rin sa mami mo kahapong dumating kami ng mama at papa nga natin. Oh, may reklamo ka pa? Natatawang kinurot niya ito sa tagiliran. Nakuha mo na nga ako dyan. Paano pa ba ako makakapagreklamo nun? Si Kenneth naman ang natawa. Pagkuway bumiling pabalikwas. Maagap siyang nadaganan nito at pilyo na naman ang pagkakatingin sa kanya. Kung sa next week kaya kita palabasin dito, payag ka? Loko ka, nakakahiya sa parents natin oh. Namula na naman siya. Sa akin hindi ka nahihiya. Mrs., duty mo nang paligayahin ang mister mo ngayon, hindi mo ba alam yun? Aba, hindi pa nga tayo. Hindi na siya nakapalagpa ng siilinsiya ng halik nito. After lunch pa lamang ay tinawagan na ni Zaira ang asawa sa office. Noon ay isa ng stockholder si Kenneth sa Talisman. Nakontak naman niya ito pagkaraan ng 3 pagtatawag. Uuwi ka ba ng maaga mamaya? Hindi ko sure, sweetheart. Ang dami kasing trabaho rito. Panay nga ang OT namin ng mga daddy eh. Napasimangot talaga siya. Parang gusto niyang magtampo sa asawa. Sige na, baka naabala na kita. Sweetheart, sorry talaga. Pero pipilitin kong makauwi ng maaga, promise. Oo, sige na, bye.
Inunahan na niya ito sa pagbaba ng auditibo. Masamang-masama ang loob niya. Buong akala niya hindi nito nakakalimutan ang first wedding anniversary nila. Mali pala siya. Kaninang pagising nila ay hinintay na niya itong batiin man lang siya. Pero nakaalis si Kenneth na ni Katagay wala itong binanggit man lang kundi goodbye and take care sweetheart. Tapos ngayon, heto't hindi pa raw makakauwi ng maaga ngayon. Naghanda pa naman siya ng sorpresa para dito. Nagprepara pa siya ng espesyal na dinner, tapos ang sabi ay gabi na pala ito uuwi. Pipilitin pa kung makakauwi ng maaga. As if hindi importanteng araw iyon para sa kanila. Nawala na tuloy siya ng gana. Nagkulong na lang siya sa kanyang silid. Nagbilin siya sa kanyang maid na huwag siyang gigisingin. Umiyak lang siya ng umiyak sa silid. Masamang-masama talaga ang loob niya kay Kenneth. Naalimpungatan si Sarah dahil sa malakas na nagtagtag. Nagulat siya pagmulat ng matay mapuna ang kinaroroonan niya. Bakit siya nakasakay sa kotse? Bumaling siya sa katabi. Nakangiti sa kanya si Kenneth, pero agad ding itinuon sa daan ng atensyon. Paano? Ba't ako napunta rito? Tumuwid siya ng upo mula sa pagkakasandal. Luminga siya sa labas, madilim na at mukhang palabas yata sila ng Maynila, hindi niya matiyak. Sobra siguro ang antok mo o dahil sa sobrang sigurong sama ng loob mo sa akin, kaya daig mo pang nawalang bigla sa sarili. Which one is true? Iningusan talaga niya ito. Pinaalala pa kasi iyon. Binuhat kita mula sa bedroom natin hanggang dito sa kotse. Nagising ka pa nga tapos ay yumakap ka pa at humalik sa akin. Hindi mo ba alam yun? Oh, ginawa ko yun. Parang hindi yata niya matandaan. Tapos nakatulog ka na naman. Anyway, mabutit natulog ka na ngayon. Dahil pagdating natin sa ating destinasyon, talagang hindi na kita patutulugin. Destinasyon? Saan ba tayo pupunta? Mag-honeymoon. Second honeymoon. What? Bakit? Akala mo ba nakalimutan ko na today is our first wedding anniversary? You mean Kenneth? Dinukwang niya ito't niyakap. Naalis agad ang tampo niya rito. Hindi naman pala totoong nakalimot ang asawa niya. Sweetheart, mamaya na lang please. Alam mo naman ang epekto sa akin ng haplos mo, hindi ba? You can have my undivided attention pagdating natin sa Tagaytay, promise. Sira. Natawa na lang siya at tumuwid na nga ulit ng upo. Ang sarap ng feeling niya ng mga sandaling iyon. Sweetheart, talaga bang sa Tagaytay tayo pupunta? Yap, this time sisiguruhin kong mabubuo na si baby. Naiinip na rin kasi ako eh. Ikaw kasi puro katrabaho. Sabay ingos dito. Not this time. Humingi ako ng 1 month leave kay daddy. Sabi ko gagawa tayo ng apo nila. Aba kahit daw matagal. Basta lang daw sigurado na this time. Ginagap nito ang isang kamay niya at hinalikan iyon. Tapos ay ipinatong iyon sa hita nito. Pinisil-pisil kaya isang kamay lang nito ang nakahawak sa manibela. Sana nga'y magka-baby na tayo para maging one happy family na tayo. Kenneth, thank you ha. Saan? For everything. Sa pagiging understanding mo. Sa pagpapasensya mo lagi sa mga sumpong at tantrums ko. Nginitian muna siya nito saglit ng mag-side glance. Nang pakasalang kita, lahat-lahat sa'yo ay tinanggap ko na. Hindi nga ako nagkamali sa pagpapakasal sa'yo. Naisip niya. At saka gusto ko ngang pag may sumpong ka eh. Kinunutan niya ito ng noon ng lingunin siya. Saan ba tayo laging nagtatapos pag inaamo na kita? Di ba sa bedroom? May favorite place in the house. Natawa talaga siya. Kinurot niya ito sa hita. Pero totoo nga ang sinabi nito. Paano naman ay talagang napakapilyo ng kanyang gwapong asawa. Malayo pa ba tayo? Oy, naiinip na ang misis ko. Nag-blush na naman siya. Nakakainis to, parang tinatanong lang eh. Tinadyo siya ng tingin ni Kenneth at sukot na biglang itinabi sa gilid ang kanilang sasakyan. Bakit mo itinigil dito? Dinukwang siyang bigla nito sa halip na sagutin. Mabilis siyang nayakap. Kenneth, teka. Ikaw lang ba ang marunong mainip? Mas lalo naman ako.
Pahalik at payakap nga muna, sweetheart. Loko ka talaga, Kenneth. Ano ba? At ginawa nga nito ang sinabi. Pareho na silang natatangay nang makarinig sila ng katok sa bintana ng kotse. Napilitang tumigil si Kenneth. Binuksan nito ang tinted na salamin ng bintana sa tapat nito mismo. Boss, no parking dito ah, sabi na nakasungaw na patrolman. Sorry Chief, ano kasi? Nilingon siyang saglit ni Kenneth at kinindatan. Patungo kasi kami sa honeymoon ng misis ko, bagong kasal kami, medyo alam mo na. Lumuwang kapag daka ang pagkakangiti ng lalaki tapos ay sinili pa siya. Napapahiyang yumuko na lang siya. Ganun ba? Sige, lakad na kayo. Hindi ko na kayo titikitan, anito. At nakita niyang kumindat pa kay Kenneth ng papilyo. Thank you, Chief. Mabilis nang ang pinaandar ni Kenneth ang kotse. Tatawa-tawa ang lokong asawa niya. Ikaw kasi sisi niya rito. Iningusan siya nito. Waring siya ang may gusto pa ring sisihin. Lagot ka sa akin mamaya, natatawang banta pa nito. Nagkatawanan sila at nagkonsentra na si Kenneth sa pagmamaneho. Zaira, know what? What? If I have to live 105, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. I love you that much, sweetheart. Nag-side glance ito. Nginitian niya ang asawa. Siya naman ang gumagap sa isang kamay nito. Hinagkan din niya iyon, saka pinisil. Saka pamamagitan noon niya ibig ipabatid ang kanyang sagot na kasangga ng nadarama nito. Sa pinakailalim na bahagi ng puso niya naroroon si Kenneth at nag-iisa. At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Kenneth at Zaira. Habang nasa iyo ang taong mahal mo, alagaan mo. Huwag mong hayaang dumating yung araw na pagsisihan mo na nawala na siya sa'yo at sabihin na sa'yo na, "Kau kasi pinabayaan mo ako." At lagi po nating tandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa'yo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po'y samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.